Good day mga koys. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang manual trading at copy trading. Saan nga ba sa dalawa yung mas maganda? Manual trading. So, explain ko lang ng mabilisan, no? Manual trading is ikaw yung mag-i-execute lahat, mag-a-analyze ng chart, mag-buy, mag-sell. Ikaw ang gagawa lahat. So, sa manual trading is kailangan mo talaga ng experience, knowledge, skills, and strategy. So, yan yung sa manual trading. Yung sa copy trading naman is kahit minimal knowledge lang o kahit wala kang masyadong experience is okay lang. Kasi sa copy trading is kinukopya mo lang yung trading ng isang expert trader. So, kung ano yung gagawin niya, yun din yung mangyayari sa account mo. So, yan yung copy trading. So, para mas maintindihan nyo, may example tayo dito kung paano gumagana yung copy trading. So, for example, si strategy provider o yung kukopyahan natin. So, ang tawag doon is strategy provider kasi siya yung nag-provide ng strategy. Then, yung account mo. So, si strategy provider ay may capital na $1,000. Siyempre, hindi naman lahat tayo ay may ganyan kalaking kapital. So, nakadepende pa rin yan sa kanya kung ano yung required investment amount na nakaset sa kanya. So, for example, ang required amount sa kanya is minimum of $100. So, pwede tayong mag-invest ng $100. So, for example, may capital tayong $100. So, paano nga ba to gumagana yung copy trading? So, for example, si strategy provider ay nag-trade or nag-buy sa Euro USD. Automatic yan na yung account mo is magbabay din yan sa Euro USD. Kahit wala kang ginawa sa account mo, automatic yan na magka-copy doon sa strategy provider. Kaya tinatawag yung copy trading. Kung ano yung nangyayari sa account ni strategy provider, yun din yung mangyayari sa account mo. So, kung lot size naman yung pag-uusapan natin, for example, ang lot size ni strategy provider nung nag-buy siya ng Euro USD is 1 standard lot size is hindi yan automatic na ganun din yung lot size sa'yo. So, para mas maintindihan nyo, ang lot size nga pala is yan yung kumbaga, kung sa sugal, yan yung taya mo. Dahil maliit lang yung capital mo, automatic yang mag-a-adjust. So, kung nag-set naman si strategy provider ng take profit or stop loss, yan yung TP and SL. Kung nag-set siya, automatic sa account mo, nagsiset din yun ng take profit and stop loss. And syempre, kung nag-profit si strategy provider, automatic na yung account mo is nag-profit din. Pag natalo naman or nag-loss si strategy provider, yung account mo is nag-loss din o matatalo din. Pero, depende na yan. Kasi may mga senaryo na, for example, nag-profit na yung account ni strategy provider. Pag nagkukopya kasi tayo, pwede tayong mag-manual close dito. So, pwede tayong mag-manual close. So, for example, nag-profit na yung trade ni strategy provider at satisfied na tayo sa profit na yon, pwede na natin yung i-close. So, nag-profit na tayo doon. Pero si strategy provider, hindi niya pa kinlose yun kasi hindi pa siya satisfied o hindi niya pa na-hit yung take profit niya. Ngayon, nag-negative ulit yun. Kumbaga, bumaba ulit. So, imbis na nag-profit na siya doon, na-loss pa siya. So, hindi ibig sabihin na pag loss si strategy provider ay loss ka din. Depende na yan kung nag-manual close ka. So, yun lang yung copy trading. Ganun gumagana yung copy trading. Kung anong ginagawa ni strategy provider sa account niya, yun din yung mangyayari sa account mo. Hindi mo na kailangan mag-analyze ng chart. Hindi mo na kailangan mag-aral ng candlestick, kung ano-ano pa yan. Kasi si strategy provider na yung bahala dyan. Next is ang similarity nila. So, manual trading and copy trading. So, ano nga ba yung pagkakapareho nila? So,
Manual trading and copy trading pareho silang not guaranteed. So, bakit ko nasabing not guaranteed? Once napapasok kasi tayo sa forex trading, hindi yun guaranteed na mananalo ka, yayaman ka, kung ano-ano pa yung nakikita niyong pangpa-hype sa Facebook, yung mga kumikita daw sila ng ganito kalaki, ganyan. O totoo kumikita sila ng ganyan. Pero hindi yan permanente. So, pagpapasok ka sa forex trading, not guaranteed talaga yung pera mo na babalik. Nakadepende na yun sa'yo. So, pareho silang not guaranteed kasi manual trading and copy trading parehong nasa forex trading yan. So, parehong not guaranteed. Pareho din silang nangangailangan ng broker. So, hindi ka makakapag-manual trading o hindi ka makakapag-copy trading kung wala kang broker. So, kailangan pa rin ng broker. Next is, pareho silang may learnings. Yung learning opportunities, pareho lang yan. Meron kasi iba nagsasabi na pag nag-copy trading ka, wala kang matutunan. Kasi nag-copy ka lang eh. Hindi ka daw matututo. So, mali po yun, no? Kasi sa copy trading, kung namo-monitor mo yung account mo, makikita mo dun yung strategy ng kinopyahan mo. Yung strategy ng kinopyahan mo. Kasi makikita mo dun kung kailan siya mag-i-entry at saka kailan siya mag-i-exit. Makikita mo din dun kung paano siya mag-i-execute ng trade. So, dun pa lang ay may learning nang nagaganap. So, mali po yung sabi nila na pag nag-copy trading ka ay hindi ka matututo. Nakadepende po yan sa tao. So, next is need capital. So, manual trading tsaka copy trading, pareho po nating kailangan ng capital kasi yan po yung iti-trade natin eh. Next naman is yung risk exposure. So, kahit manual trading yan o copy trading, parehong risky. Risky po yan. Kaya nga nasa unahan yung not guaranteed eh. Yan na din yung kumbaga risky po talaga yung pera natin dito. Sa manual trading, sobrang risky ng pera natin kung wala tayong masyadong alam sa forex trading. Yung wala tayong knowledge kung paano mag-trade. Di natin alam kung paano magbasa ng market. Di natin alam kung paano gamitin yung mga indicators. Paano gamitin yung mga candlestick, yung mga chart pattern, kung iba-iba pa yan, yung fundamentals. Pag hindi natin alam yung mga yan, ay talagang risky yung pera natin or yung capital natin. Sa copy trading naman, risky din yung pera natin kung hindi natin alam yung background ng kinokopyahan natin. So yan yung dapat nating malaman pag nag-copy trading tayo. Dapat alamin natin yung background niya, alamin natin yung history ng trading niya, tsaka yung mga risk-reward ratio niya, tsaka yung mga drawdowns at kung ano-ano pa yan kailangan nating alamin. So, manual tsaka copy trading is parehong risky yan. Next is goal of profit. So, marami din kasing nagsasabi na pag nag-copy trading ka, delikado daw talaga yung pera mo. Kasi pinapatalo daw ng strategy provider. Mali po yun. Walang trader na gustong matalo. No, mali po yun. Siguro nagkataon lang na yung kinopyahan niya ay sunog lagi yung account o yung kinopyahan niya ay hindi niya inalam yung background o hindi niya man lang tiningnan yung history kaya nagkaganon. Kaya nasabi niya na pinapatalo ng strategy provider. So, depende po yan kasi dapat talaga alamin natin kung sino yung kokopyahan natin. So, ano naman yung comparison nila? So, una tayo kang manual trading. Sa manual trading is full control of trade. So, ikaw lahat
Yung kumbaga kontrolado mo lahat ng trades mo. Ikaw yung makaka-buy, ikaw yung makakapag-open, ikaw yung makakapag-close, ikaw yung makakapag-set ng take profit mo, ng stop loss mo, ikaw yung mag-a-analyze, ikaw yung magbabasa ng market. So, lahat yan is kontrolado mo 'pag manual trading. Sa manual trading, it requires, knowledge siyempre. Kasi nakasalalay yan sa'yo lahat, eh. Knowledge, skills, experience, and strategy development. So, yan yung mga kailangan mo siyempre. Knowledge, kung paano gawin, kailan tayo mag-e-entry, siyempre yung skills, lalo na yung experience. So, yan yung mga kailangan mo. Time consumption. So, mas ano yung manual trading 'no, pagdating sa oras kasi dapat monitored ka, eh. Kailangan mong, antayin kung kailan tayo puwedeng mag-entry. 'Pag nagbasa tayo ng chart, an antayin muna natin kung magba-buy na ba tayo or magse-sell na tayo. So, mas ano siya sa oras. Yan yung manual trading. Next is customized risk management. So, ito yung sinabi ko kanina. Sa manual trading kasi, puwede kang mag-set ng ano, kung ano lang yung ire-risk mo ba. Kumbaga, mase-set mo siya o iko-customize mo siya. Hindi kagaya sa copy trading na hindi mo siya mase-set kasi ang nagse-set nun is yung strategy provider. Tapos sa manual trading din is nakakaapekto yung emotional decision making. Pero yan ay ano naman yan, 'pag nag-aaral ka ng forex trading, kasama na yan sa pinag-aaralan kung paano mo kokontrolin yung emotion mo. Kasi totoo talagang nakakaapekto yan. Kasi 'pag nagpapadala ka sa emosyon mo, talagang maapektuhan yung trading mo. Sabi nga ng mga professional trader, sarili mo lang ang kalaban dito. So, yan yung medyo disadvantage din sa manual trading pero sabi ko nga, napag-aaralan naman yan at napa-practice naman yan. Okay, proceed naman tayo sa copy trading. Kung sa manual trading ay full control of trades, sa copy trading is limited control of trades lang kasi ang may control nito is yung strategy provider. Tapos sa copy trading is ang required lang nito is minimal trading skills lang. Hindi mo na kailangan ng kung paano magbasa ng chart, hindi mo na kailangang aralin yung candlestick at kung ano-ano pa yan kasi ang gagawa niyan is si strategy provider na. Ang aaralin mo lang dito is paano mamili ng kokopyahang trader. Yun lang. Yun lang yung aaralin mo. Next naman, least time consuming siya kasi nga hindi mo na kailangan i-monitor, hindi mo na kailangang magbasa ng chart, hindi mo na kailangang i-analyze yung market kasi nagkokopya ka lang naman. Kumbaga ang gagawa niyan lahat is si strategy provider. Tapos ito, hindi mo maano yung risk management mo, hindi mo mako-customize. Kasi kung ano yung risk management ni strategy provider, yun na din yung sa account mo. Hindi kagaya sa manual trading na pwede mo siyang iset or i-customize. Tapos dito, hindi basta-basta aapektuhan yung trading mo kung may pinagdadaanan ka man, yung emotional decision making is hindi makakaapekto sa trading mo gawa ng hindi naman ikaw yung nagti-trade nito. Kumokopya ka lang. So, at sa tanong naman na kung saan yung mas maganda sa dalawa, manual trading or copy trading, nakadepende yan sa inyo. So, walang mas maganda sa kanilang dalawa, no? Parehong maganda yan. Nakadepende lang yan sa inyo. So, for example, kung marami kayong time, may time kayong mag-aral, o may time kayong mag-analyze ng chart, o yung self-study ba, pwede kayo sa manual trading. Pero kung ano naman kayo, yung sobrang busy niyo naman tapos gusto niyo lang ng extra income, so pwede tayo sa copy trading. So, yun lang naman. Walang mas maganda sa kanilang dalawa, parehong maganda yan. Nakadepende lang yan sa inyo kung saan kayo aayon. So, yun lang.
Please follow and subscribe to more videos like this. Thank you.